Nag-resign ako. Nag-resign ako ngayong taon at ito pala yung mangyayari sa akin. Hey, what's up guys? This is Mike. Kumusta kayo dyan? Welcome sa channel ko. Sa video podcast nito guys, aking ibabahagi sa inyo yung naging dahilan kung bakit umalis ako sa dati kong trabaho. At isi-share ko din sa inyo yung naging sitwasyon ko ngayon, kung ano yung naging resulta ng pagdesisyon ko na mag-resign sa dati kong work. Actually guys, pinag-isipan ko muna ng mabuti kung isi-share ko ba talaga ito sa inyo. Kasi nagkaroon ako ng doubt kung makakatulong ba talaga ito sa mga makakapanood or makakarinig mismo ng podcast ko. Pero at the end of the day, nakapag-decide pa rin ako na i-share pa rin ito sa inyo. Kumbaga, gusto kong maging transparent din sa channel ko na to para makilala nyo ako ng lubusan. So, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa guys. Sisimulan ko na. Yung previous work ko ay isang mall. So, ang position ko doon ay Mall Operations Supervisor. Yung qualifications niya ay dapat graduate ka ng engineering na course, may license ka. Sa awa ng Diyos, meron akong lisensya kasi isa akong electrical engineer guys. Kung kaya't natanggap naman ako sa company na to, sa mall na to. At dito nag-umpisa yung journey ko. First month ko dito sa mall na to ay okay naman lahat guys. Nag-enjoy naman ako kasi bago ang lahat sa akin. May mga bago akong nalaman na ganito pala pag nasa likod ka ng mall, na andun ka mismo sa operations niya. Kasi 'di ba tayo guys, pag namamasyal man tayo sa labas, pumupunta tayo sa mall. Yung mga nakikita lang natin ay yung mga magagandang display, mga magagandang ilaw, magandang structure ng mall na yun. 'Di ba? Yung mga tao, mga customers, pero hindi natin nakikita yung likod ng mall na yon, kung paano sila mag-operate, kung paano sila mag-opening and closing. Sino nakaka-relate dyan na nag-work din sa isang mall din na kagaya ko? At dahil nga guys, bago ang lahat sa akin, nagkaroon ako ng curiosity sa position na yon. Andun na yung diniscover ko ng paunti-unti yung mga bagay na pwede ko pang magawa, na dumating sa akin na parang nagpa-challenge din sa sarili ko. Andun na yung nalaman ko yung mga compliance, kasi sa isang mall kailangan nasusunod nito yung mga compliance mula sa Bureau of Fire, BFP, sa DNR, na dapat hindi nababaliwala ng isang mall para makapag-operate sila. Nagkaroon ako ng time, ng chance, ng opportunity na harapin lahat ng mga problema na yun. Noong mga time naman na yun, may mga nag-guide din sa akin, yung nasa taas ko din. Ginaguide niya din ako kung paano magtrabaho dito, na ganito Mike, ganito yung gagawin natin, pumunta ka sa ganitong department kung may mga problema. Open mo yung ticket system natin kasi meron tayong ticket system. Doon mo ipapasok yung mga issues, mga problema na kailangang matutukan, and then need mo yun i-fast track kung nagkakaroon na ba ng progress, ng improvement. Kumbaga guys, yung sistema naman nila ay nakuha ko naman din siya agad, kahit na naninibago pa talaga ako, na ang dami pang adjustment yung gagawin ko para doon. Pag nakapasok ka kasi sa mismong operation, expect mo na dyan na talagang kailangan mo tutukan mismo yung work mo na yun. Kasi nasa operation kayo eh. Critical kasi yan eh sa isang kumpanya. Pag andun ka sa operation, dapat mas alerto ka. Mas alam mo yung nangyayari sa paligid mo. Lalong-lalo na kung sa mall na yun, alam mo lahat yung nangyayari. Hindi ka dapat papetiks-petiks lang, parelax-relax lang. Dapat alam mo yung nangyayari, kahit baguhan ka, dapat makapag-adjust ka agad. Na-pressure din naman ako nun guys. Syempre, dahil na din sa bago pa lang ako doon, hindi ko pa masyado gamay yung sistema nila. Andun na yung talagang matitense ka talaga. At dahil nga nasa mall ako noon, mas babad parati sa pakikipag-socialize. Kasi guys, isa din akong introvert. Kaya nahihirapan talaga ako pagdating sa mga gatherings, sa mga pakikipagsalamuha. Kaya nung time na yun ay naging malaking challenge din yun para sa akin. Lumipas yung 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, paunti-unti, parang nare-realize ko na parang hindi ito talaga para sa akin. Kasi guys, before ako nakapasok doon and hanggang nakapasok na ako doon, nakapag 1 buwan ako, andun yung vision ko na magtatagal talaga ako dito, na ma-enjoy ko yung trabaho. Pero nung tumagal ako, parang pumapasok sa isipan ko na parang hindi ko to kakayanin. Parang andun na nag-uumpisa na yung nabu-burnout na ako sa schedule.
kasi nung time na yun guys, parating ako yung opening. Kumbaga parating maaga ka dapat aalis sa bahay mo kasi medyo malayo yung bahay mismo dun sa mall na yon. Nagta-travel ako ng almost mga 1 hour din. And umaga ako nun, pinili ko yung opening kasi naging considerate din ako dun sa kawork ko din kasi siya din is pamilyado. Kung kaya't nagpaubaya na lang ako, nag-opening na lang ako para hindi siya mahirapan. Ayun na nga, nagkakaroon kasi ng conflict sa time, parating late. Kung kaya't hinayaan ko na lang para magkaroon kami ng teamwork pa rin. Ako na lang nagpaubaya sa schedule. So 6 months na yon straight, naging opening yung schedule ng pagpasok ko. May time din nagiging closing din ako, pero most of the time talaga yung schedule ko ay opening talaga ako. Siguro dun din nang simula nagka-burnout din ako na parate. Ganun yung cycle ng trabaho ko. Dun parating umiikot sa ganong time na gigising ng maaga and then dali-dali ang magbabiyahe. Pero na-enjoy ko naman yun kasi nung time na yun ay hindi naman ako literal na nagko-commute. May motor naman ako para makapagbiyahe. Kumbaga, naiiwasan ko malate. Kasi number 1 din na nakakainis yung pag parating kang late, di ba? Kasi dahil na din sa nagko-commute ka. Kumbaga, dahil na din sa may motor din naman ako, no, na-enjoy ko naman yung araw-araw ko na biyahe. Pero dumating talaga ako guys na na-burnout talaga ako. Talagang yung tipo na gustong-gusto ko nang umalis. Lalong-lalo na yung feel ko na parang walang support mismo sa company. Hindi sa sinisiraan ko mismo yung mall na yun, kundi parang nafe-feel ko lang din kasi na parang walang support. Andun yung kailangan mong gumamit ng computer, ng laptop, pero wala sa yung in-issue man lang, walang tinurn over na magagamit mo mismo dun sa office na yun. So ang nangyayari guys, kwento ko na lang din ay yung kasama ko dun, nag-share na lang kami ng PC kasi opening din naman ako. So ang nangyayari, pag opening, ako na yung gumagamit. And then pag closing naman, hinayaan ko naman siya magamit. And ako ang ginagawa ko, para hindi ay nasasayang yung oras ko, pag may mga project doon sa site, sa mall na yun, ay iniikot ko, binivisit ko yun para nalalaman ko din kung ano yung nangyayari doon sa mismong site na yun, sa mall na yun. Kung may mga improvement ba na nangyayari, may mga progress bang nagagawa yung mga workers din doon. Kung bagat, kailangan ko ding mag-supervise din ng mga nagtatrabaho din doon. Hanggang sa dumating na yung mga samot-saring problema na na-discover ko din, mga compliance na kailangan ma-meet agad. Na-pressure ako noon eh. Napagod din ako sa kakaisip kung paano kahit even sa pagtulog ko, dala-dala ko yon. Iniisip ko yung magiging resolba nun. At kahit nga guys, pag may mga bagyo, ito yung nagulat din ako dito sa part na to eh. Yung tipong may bagyo, kailangan mo mag-stay doon. Dahil ikaw ay nasa mall operations, kailangan na andun yung presence mo. Kumbaga naging frontliners ka. Nung time na yun parang ito na din yung naging dahilan para madagdagan pa yung mga factors. Unang-una, di ba, yung schedule, yung mga problema, mga compliances, pati na din ito na kailangan maging active ka during typhoons, andun ka sa mall, magi-stay ka doon. Pero nung time na yun guys, hindi ko siya na-experience kasi yung isang kasamahan ko doon sa trabaho ay malapit lang naman doon siya sa mall, kumbaga siya na yung nag-i-stay na lang doon. Pero kung ini-imagine kung andun din ako, parang kumbaga hindi ako panatag na andun ako sa mall na yun. Samantalang, 'di ba, hindi mo kasama yung pamilya mo. Panatag naman ako dito sa bahay namin pero andun pa rin yung pag-aalala mo, 'di ba? Lalong-lalo na kung may mga bagyo. Gusto mo syempre yung kasama mo sila. And naging dahilan din yun para sa akin kung kaya't parang nadagdagan yung mga factors, yung loads na yun kung bakit kailangan ko mag-resign. At hanggang sa ano na guys, papalapit na yung pang-5 buwan, summarize ko na, marami pang mga factors yung nadagdagan nung time na yun. Kung kaya't parang na-push talaga ako na parang need ko na talaga dito. Hindi ako makakatagal talaga dito sa company na to, sa mall na to. Hanggang sa one time na guys, nakapag-desisyon ako, nagagawa na ako ng resignation letter. Kasi hindi ko na kaya. Kasi nung time na yun, dumami din yung mga problema. Nagkaroon ng tension sa mga problema na yon na hindi ko na kayang kontrolin, na hindi ko na kayang i-manage. Na pag tumagal pa ako doon, baka hindi magkaroon ng magandang resulta. Baka magkaroon pa ng
delays if ever pa na andun pa ako. Nagkaroon na din ako ng doubt na nun eh. Baka hindi na talaga para sa akin tong position na to. Nawawala na ako ng peace of mind. Yung tipong pumayat na ako nun guys eh. Naapektuhan na din yung tulog ko. Naapektuhan na din yung daily routine ko na parang yung pag-uwi, parang pagod na pagod ka. Yung tipo na paggigising ka parang kailangan mo na naman na magpanggap na kaya mo, na masaya ka sa trabaho mo na yun. Yung iniisip mo na lang guys, yung parang umagang umaga iniisip mo na 4:00, 5:00 na eh. Kumbaga, iniisip mo na tapos na agad yung araw kasi parang dahil na din sa nabu-burnout ka na, napapagod ka na sa trabaho mo, na hindi mo na nakukuha yung momentum na yon na mag-enjoy pa doon, parang gusto mo nang umalis. Yung parang tipo na yung nagiging dahilan na lang kaya nag-i-stay ka doon as yung sumasahod ka. Pero nung time na yun guys, ginagawa ko naman yung best ko even na ando na yung parang nawawala na ako ng motivation. Kung kaya yung mga factors na yun guys, kung naipon na siya, napatong-patong na kumbaga hindi mo na nakakaya yung loads, yung pressure na yun, talagang darating ka sa tendency na susuko ka talaga eh. Mapupush ka talaga na mag-submit ng resignation. Yung tipo na hindi ka na manghihinayang talaga sa pera na sasahurin mo. Ando na yung naiisip mo na baka may isa pang company na mas maganda yung maging work-life balance mo. Kasi dito guys, nung nagtatrabaho ako dito sa mall operation, hindi ko nababalance talaga yung life ko eh. Kasi syempre focus ka dun sa mall na yon na puro problema yung kinakaharap mo. Yung araw-araw nagigising ka, walang isang problema yung hindi mo kailangang harapin. Kailangan mo siyang harapin araw-araw. Yun na yung nagiging daily routine ko nun eh. At syempre, yung pinaka-importante ay yung andun pa rin yung enjoyment. Kahit na nahirapan ka sa work mo ay nakukuha mo pa rin mag-enjoy. Kahit na nakapagod, andun pa rin yung excitement na gumising para pumasok. So, nagplano ako no na pag umalis man ako dito, ang gagawin ko ay mag-a-apply ulit ako ng trabaho. So, mangyayari, magpapahinga muna ako and then sabak ulit sa paghahanap ng trabaho. Finally guys, nung nakapagpasa ako ng resignation at tinanggap naman agad yon ng management ay napakasaya ko. Natanggalan ako ng tinik, nakahinga ako ng maayos, nawala yung pressure na daladala ko everyday, yung mga mabibigat na naiisip ko nun parang gumagaan na. Ang kagandahan ng umalis ako nun, parang nagkaroon ako ulit ng freedom, nagkaroon ulit ako ng peace of mind, nakapagpahinga ako ng maayos. Pero nung tumagal na andito na ako sa sitwasyon na to, nawala na ako ng motivation na maghanap ng trabaho na aligned mismo sa profession ko. Nagkaroon ulit ako ng doubt kung makakaya ko pa ba this coming na position na ma-applyan ko. Baka ang mangyayari, mauulit yung cycle na yun sa dati kong trabaho. Nagkaroon ako ng kawalan ng kumpiyansa ulit sa sarili ko. Kung igugo ko pa ba yung profession na to, ipupursue ko pa ba yung career na dati kong pinangarap, na dati kong pinaguran, pinaghirapan. Kasi ngayon parang nagkaroon ako ng burnout, hindi lamang dun sa dati kong trabaho, pati na din dito sa career ko na ito. Andun yung pag-overthink ko na baka hindi talaga para sa akin to. Yun yung nakakalungkot guys, kasi yung pakiramdam ko ngayon parang naliligaw ako dito sa mundo na to, sa sitwasyon ko na to. Kung ano ba talaga dapat kong gawin. Natatakot ako na ma-fail ulit. Natatakot ako na baka sa next na work na ma-applyan ko, baka hindi ako tumagal, baka umalis na naman ako. Yung parang napagod na ako sa daily routine na yun. Pag hindi mo magustuhan yung trabaho ay aalis ka. Maghahanap ka na naman, mag-uumpisa ka na naman, ibibuild mo na naman yung sarili mo, mag-a-adjust ka na naman. At the end of the day, baka aalis ka lang din naman. Parang ganun guys yung parang umiikot sa isipan ko ngayon. Nakapagpahinga naman ako ng maayos pero nagkaroon ako ng takot. Nagkaroon ako ng takot na mag-apply ulit, na sumubok mag-umpisa ulit sa profession ko. Sabi ko, deserve ko ba to talaga? Worth it ba talaga kung igugo ko pa ba to? Andun yung time na kini-question ko yung sarili ko na pwede ba mag-apply na lang ako sa ibang career na hindi aligned sa profession ko. Andun yung doubt ko na tama ba talaga itong ginagawa ko? Nagsasayang ako ng oras ngayon na ito yung ginagawa ko. Kung kaya't
Nung time na yun guys, talagang naligaw talaga ako para hindi ako malugmok. Kasi 'di ba iba din yung feeling 'pag ano, pag wala ka ng trabaho, na umilas ka na wala kang backup plan. Kasi guys, sa totoo lang talaga, nakakayang aminin pero totoong minsan talaga may tendency na mag-resign ka na wala kang backup plan, na hindi mo alam na 'pag umalis ka dun, makaka-apply ka pa ba agad. Andun yung pag-o-overthink mo na baka umabot ng 1 taon, wala ka pang trabaho. Pero nung time talaga na yun, talagang yung sinisigaw talaga ng puso ko nun, ng isipan ko nun, yung loob ko nun ay umalis na. Kasi hindi ko na kaya. Hindi ko yun pinagsisihan guys. Hindi ko talaga yun pinagsisihan, nag-resign ako dun. Kasi I think, ganun na talaga yung magiging resulta nung journey ko na yun. And bago ko siya in-execute, talagang pinaubaya ko siya kay Lord, pinagdasal ko. Pero ganun talaga yung naging path ko Siguro ganun talaga yung way ni Lord. Kung hindi talaga para sa akin, kailangan ko nang bitawan yung opportunity na yun. This past few months na wala na akong work, na tambay na lang ako dito sa bahay kasama yung father ko, ay andun na din yung nakapag-isip-isip naman ako kung ano ba talaga yung gusto kong career na kailangan tahakin. Ayoko na kasi na pumasok ulit sa isang opportunity, sa isang work na at the end hindi ko pala kaya talaga. Kumbaga, pinasubo ko lang yung sarili ko na wala man lang ako weapons, wala man lang kasanda-sandata, na matindi pala yung labanan na yun, ay bigla na lang akong nakipaglaban, bigla na lang akong pupunta dun mismo sa digmaan na yun, na hindi pala ako prepared. Hindi maganda pag ganun na hindi ka talaga prepared. Hindi lamang masisira yung credibility mo, yung sarili mo, yung mindset mo, pati na din yung judgment din ng management mo na yun, kung ano yung iisipin nila. Kung kaya't ayoko naman na umalis sa company na yun na hindi maging maganda yung reputation ko, syempre 'di ba? Ayoko naman mag-awol, never ko naman yun ginawa. Dumadaan naman tayo sa magandang proseso. Hindi naman ako ganong tao na after mo mag-apply, dumaan sa magandang proseso para makapasok ka lang dun, ay bigla ka na lang mag-ghosting dun sa company na yun. Di ba ang pangit naman pag ganun? Hindi magiging maganda yung reputation mo. At syempre, hindi naman din magiging maganda yon sa flow ng operation ng kumpanya na yun kung basta ka na lang aalis. So, hindi ko nire-recommend yung mag-aawol kayo. Kung gusto nyong umalis sa kumpanya na yan, kung gusto nyong mag-resign, make it sure na nakipag-coordinate kayo sa HR management. Before muna sa HR, syempre, kailangan kausapin nyo muna kung ano yung nasa heads nyo, kung may supervisor kayo, kung may manager kayo, yung nasa ataas nyo, doon muna nyo ipaalam yung plano nyo. Kasi maaring nung time nag-submit kayo sa kanila ng resignation, ay baka mabigyan pat nila kayo ng offers, 'di ba? Kung bakit kailangan na dito ka muna mag-stay, na wag ka muna umalis. Kasi nung time ako nun guys, nung nakapag-submit ako, ganito, na wag umalis, na madami pang opportunity yung madi-discover ko. Pero syempre, 'di ba, kung buo na talaga yung loob mo, hindi na nag-change yung mind ko nun. Kumbaga, may kanin kang sinubo na mainit, hindi naman siya basta-basta pwedeng iluwa na lang. Kasi 'di ba, before ka makapag-submit ng resignation letter, syempre pinag-isipan mo muna 'yan. Ilang nights na hindi ka nakatulog, ilang beses mo siyang pinagmuni-munihan bago ka nakapaggawa ng piece of letter na 'yon, yung resignation na 'yon. Bago mo sinulat, kung gamit ka man ng ChatGPT na 'yan, gumamit ka ng mga AI tools na 'yan paggawa ng resignation, andun pa rin yung discretion mo sa sarili mo na gusto mo talagang i-pursue yung resignation na yun. So, kumbaga, kung buo na talaga yung loob mo, 'di ba? Pag once nakapagpasa ka na, syempre, dapat hindi, wag mo na yun bawiin. Pero depende naman yun sa inyo guys, kasi kung may mga times naman talaga na nakaka-encourage ulit, na na-convince talaga kayo ng nasa management nyo, why not, 'di ba? Bigyan nyo pa rin ng chance. Baka at this time, baka mag-work na. Pero sa akin talaga guys, wala na Kumbaga, yung nasa head ko nun ay ilang beses yun na talaga akong kinonvince. Binigyan niya ako ng mga word of wisdom na makatulong din sa akin, and I think makakatulong naman siya. Pero parang at sa moment na yun, wala na talaga Sa ngayon, hindi ko naman siya pinagsisihan. Naging masaya naman ako. Pero syempre, at the end of the day, andun pa rin yung lungkot natin na wala tayong trabaho, wala tayong kita.
nakakapaglugmok naman talaga yun, lalong-lalo na kung nasa waiting period ka. And lalo sa akin ngayon na hindi ko alam yung ano ba talaga yung gagawin ko. Nalilito ako guys kung anong path ba yung gusto kong gawin, kung ano ba yung path yung gusto kong piliin. Kasi takot na ako na baka ma-fail na naman ako. Ando na yung time na parang nakakaduwag pala pag nasa ganito kang sitwasyon na 4 months na akong andito sa bahay na andito lang na kumbaga parang nawalan talaga ako ng motivation para magsubok, umumpisa. Kasi andun yung takot, andun yung kawalan ng tiwala. And one time, nabanggit ko na to sa isa kong podcast. Pwede nyo tong balikan. Yung pamagat ng podcast na to is, what if mag-fail ka sa decision pinili mo? Bali, nabanggit ko yun, itong reason ko kung bakit pinili ko tong maggawa ng mga ganitong podcast and mag-upload dito sa YouTube. Pwede nyo yun guys panoorin. Ando naman yun. Pero to summarize, nalibang ako sa paglalaro. Bumalik ako sa paglalaro ng mga online games. Kasama ko din yung girlfriend ko, naglalaro din kami. Pero habang tumatagal, dumarating sa punto ko na umabanti yung oras ko. Kailangan makapag-settle ako kung ano ba talaga yung path na gusto kong gawin. Kung kaya ito, pinosyo ko to, gumawa ng mga podcast na content na di ko alam talaga kung may patutunguhan man ako. Pero alam nyo guys, sa mga moment na to na nakaka-down dahil wala kang trabaho, wala kang income, na hindi ka man lang makapag-support sa family mo even na may license ka, na ang taas ng ginraduate mo, bachelor's degree pa, tapos may license, tapos hindi mo nagagamit. Pero alam niyo guys, sa kagandahan na itong ginagawa ko ngayon na gumagawa ko ng mga podcast content, parang nagkakaroon ako ng positive na mind. Paunti-unti, nagkakaroon ako ng motivation sa sarili ko na wag madapa ng tuluyan. Kumbaga, tulungan yung sarili ko na bumangon kahit paunti-unti. Kahit na parang alam mo yun, nakakalugmok talaga. Nagkaroon ako ng dahilan na gumising sa umaga na magkaroon ng excitement. Sa pamamagitan ng paggawa ko ng mga content na to, baka dito ay magkaroon ako ng opportunity. Napakalaking bagay sa akin yung makahanap ako ng work na mababalance ko talaga yung trabaho tapos yung oras ko sa family ko. Habang andito pa yung mga magulang ko, gusto kong magtrabaho na kaya kong umuwi sa kanila. Nakikita ko pa rin sila, nakikita din nila ako. Kasi 'di ba yun naman talaga yung dahilan natin, 'di ba, kung bakit tayo nagsisipag magtrabaho, hindi dahil lang sa sahod kundi ma-avail natin yung time na kasama sila habang maaga pa, habang andyan pa sila. Kasi darating tayo sa punto na hindi na natin sila makakasama. Habang wala pa akong work, sinusubukan ko tong paggawa ng content. Kahit hindi wala pa man lang ako nakikita ang progress dito sa pinagagawa ko, pero at least parang nabubuo ko ulit yung tiwala ko sa sarili ko. Yung paggagawa ng content ko na to din ay isa ding malaking hakbang din to para lumabas din ako sa comfort zone ko. Kasi sa totoo lang naman talaga nakakahiya yung maggawa ka nitong mga content and then maraming tao yung possible na makakita, and yung wini-wish ko nga sana hindi makita to ng mga kakilala ko eh. Makita nila ako dito sa YouTube na nag-video alam naman nila na hindi ako palaimik, hindi ako palasalita, like andun na yung trademark nila sa akin na hindi ko kayang gawin to. Pero kung makita man nila, sana matuwa sila sa video na to, may makuha silang aral, di ba? Lessons na pwede nilang magamit sa daily life, sa daily struggles nila. Kahit wala akong nakikitang progress ngayon, at least parang natutunan ko din sa sarili ko na maging consistent sa mga bagay na gusto ko, na nag-i-enjoy ako. Siguro redirection na to eh. Di ko alam, pero pinapasa Diyos ko na lang kung ano man yung gusto ni Lord para sa akin. Kasi kung ito yung maging career ko, itong path na to, I think sulit naman, worth it naman, kasi hindi lang sa matutulungan ko yung sarili ko, pati na din sa mga taong makakapag-discover sa channel ko. Kasi kung ando naman ako sa corporate world, possible ang matutulungan ko na lang din yung sarili ko, yung family ko, yung loved ones ko. At yung company na yun, dun lang talaga siya iikot. Kumbaga nagkakaroon na ng limitasyon yung pwede ko pang magawa. So yung self-status ko ngayon bilang isang unemployed na tao ay okay naman guys. Kahit papaano, parang okay naman yung situation natin. Parang nahanap ko na din yung sa ngayon ay pwede kong pagkaabalahan, paglaanan ng oras. Di ko alam kung magiging worth it ba itong journey na to na pinili ko. Pero sana, I hope, magbunga din tong
pag-e-effort natin. Bago matapos tong podcast natin na ito guys, gusto ko lang magbigay ng advice. I-go nyo, i-portion nyo yung mga bagay na sa tingin nyo ay magiging worth it sa journey nyo. Yung mga bagay na magpapa-challenge sa inyo pero andun yung enjoyment, andun yung curiosity. Talagang nag-i-enjoy kayo habang tinatahak nyo yung landas na yon. Huwag kayong matakot na mag-umpisa, na sumubok. Kung ma-fail man, bangon lang. Kung naliligaw man kayo tulad ko, subukan nyo pa rin hanapin yung sarili nyo with God. Basta guys, ang piliin nyo lang, humanap kayo ng trabaho na sa tingin nyo, magkakaroon kayo ng self-development, matutulungan nyo din yung company na yun, syempre, and then, hindi madideprive, hindi kayo mawawalan ng oras sa family nyo. Kasi para sa akin, napakalaking bagay na may time kayo nakasama yung family nyo. Hindi lamang puro trabaho, syempre, kailangan nakakapag-relax, nakakapag-banding man lang kayo ng buong family nyo. And then, syempre, may time ka pa rin para sa sarili mo. And kung may kasama ka na ngayon sa buhay, syempre, kailangan may time ka pa rin. Basta, go with the flow lang guys. Huwag kayong ma-pressure sa dala ng problema ng mundo. Kung hindi nyo na kayo, malis na kayo dyan. Basta mahalaga doon ay nakukuha nyong mag-enjoy sa kung ano man yung mga plano pa natin sa buhay, ipaubayan natin yan kay Lord. Balang araw, makakamit din natin yan. Basta be consistent lang sa mga bagay na gusto mo, na nagpapasaya sa'yo, na sa tingin mo ay mag-grow ka pa. Ang advice ko na lang sa sarili ko ay enjoyin ko kung ano yung mga bagay na gusto ko ngayon na gawin habang may time ako, habang may freedom pa. Gusto kong sulitin guys kung saan man papatungo tong journey na to, itong career path na to na tinataha ko ngayon. Siguro ang advice ko din para sa sarili ko for the next years, sana makita ko yung sarili ko na mas pipiliing mag-improve pa, na mas pipiliing wag matakot, na wag maging maduwag, na kahit man mag-fail, madapa ay bumangon agad, hanapin yung sarili na magkaroon pa rin ng curiosity, ng motivation, ng eagerness na sumubok ulit, na bumangon ulit, magsumikap ulit. So, ayun lamang guys, siguro wala namang perfect na advice at sana may natutunan kayo sa podcast na ito. Curious lang ako kung ano yung opinion mo or reaction matapos mo mapakinggan, mapanood tong podcast natin. Pwede nyo yan guys i-comment sa baba. At doon natin yan pag-usapan. At syempre guys, kung gusto nyo pa ng mga ganitong usapan na podcast, ay pwedeng-pwede kayo mag-subscribe sa channel natin kasi welcome na welcome kayo guys. So ayun lamang guys, hanggang sa muli. Sana maging maganda yung araw nyo ngayon. Kung may mga problema kayo, ipahinga nyo yung mga isipan nyo. Bukas ay isang panibagong araw para lumaban ulit. At wag na wag kayo mawawala ng tiwala kay Lord kasi sa lahat ng mga pagsubok na dumaraan sa atin ay kasama natin siya. Hanggang sa ulitin guys, this is Mike. Maraming salamat. God bless.